nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon. Pinatayan kami ng internet. Pati yung aircon sa CR, pinatay na rin. Pambira talaga to. Pambira talaga tong mama na to. Oh. Sabi ko na sa'yo magprograma ka na lang dun sa yung entertainment, yung YouTube channel mo. Di ba? Yung away kabit, away chismis, dun ka magaling. Pati ba naman aircon? Ang tanong dyan, Vic, naaresto ba itong si Senator Jinggoy o sumuko? Yan ang problema natin dito, John Vic. Baka bababatuan ka na naman dun sa mga bangag sa Malacanang yan. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin. Yung mga senador na kung saan ang dating parang masaya pa ho sila sa pagkakaresto ng isa nilang kasama dyan sa Senado. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Inindyan ho yung mga nag-walk out. So wala tayong quorum ngayon. Ang sinusuka ng bukid noon, palakpakan na. Abira. Walk out pa more. O ngayon, nakatanga kayo dyan sa plenaryo, walang sumipot na majority, wala kayong quorum. Anong feeling, Migs? Grabe, nakakahiya ka. Yung mga taga-bukid nun, minumura ka na. Mantakin mo, yung sinasabi mo rin representa mo dyan sa Senado. Kung pwede ka lang daw nilang palitan, bilang senador nila, papalitan ka nila. Pakinggan natin ang sasabihin nitong si pangal to, Mig Zubiri. First time nangyari ito. Ano kaya to? Uwi na kayo, sir. Uwi na po. Walang presiding officer. Naku! First time daw wala yung mangyari ito. Walang presiding officer. Last time naman walang quorum kasi nag-walkout kayo. So, it's a tie. Sir, first time po ba kasi? First time nangyari to. Usually bagyo, baha. First time nangyari na walang presiding officer. First time din naman binaboy ang Senado. Yung tipong pagkatapos naghabol-habol ng mga senador, first time in history, pinasok ang Senado at inaresto ang isang senador. Maraming first time. First time na merong nag-walk out last week, ngayon naman inindyan. Diba, para kayong mga para kayong merong commit up na hindi sinipot. Nangyari na ba sa iyo? Hindi nangyayari sa atin. Tayo ang hindi sumisipot. Tayo ang hindi sumisipot. We only Ang tawag sa kanila, Indian 11. Next. Marami-rami itong mga kababayan. Game. wala naman nagsabi na magka-cancel sila. So, we're just waiting. We're ready to work. Alam mo, ang daming trabaho. We have... Ang daming trabaho. Sa naulo to. Ano ang daming trabaho? Ang daming kabalbalan. Yung marami kayong kabalbalang pinaplano. Anong maraming trabaho? Ang daming trabaho. Inaatupag nyo. Maagaw ang kapangyarihan sa bagong majority. Ang daming trabaho. Anong inaatupag nyo? Diba, hindi matuloy yung hearing sa Blue Ribbon Committee. Ang tanong, Migs. Ito lang ang tanong, Migs. Nakatanggap ka ba ng maleta? Bakit ang dating itong nababasa ko sa social media, kasama ka na sa naratibo sa pagpigil ng Blue Ribbon Committee hearing? Yan ang tanong ng ating mga kababayan ngayon sa iyo, Migs. We have 2 third reading bills here today, and or 3, and 2 of them happen to be citizenship bills for our Philippine teams. For wrestling and for basketball, naghihintay sila, time-bound din yan. And we're ready to work. So, we're ready to. Habang binababoy ang institusyon ng Senado, kayo nakatanga dyan. Isa sa mga kasama nyo, alam nyo, sa bagay, paborable nga pala sa naratibo nyo na makulong yung iba nyong kasama dyan sa majority. Di ba? Para kahit paano ma-level yung playing field. Kasi kung nandyan lahat ng majority, talagang hindi kayo makakana. Hindi kayo makakana. Kasi kayo pakawala kayo ng Malacanang. Hindi ko malaman. Dito kaya wala ka namang kinalaman sa Blue. Kaya ang tanong ngayon, nakatanggap ka ba ng maleta Pagkakaalam ko, wala kang natanggap na maleta. Hindi ka okay, alam ko na. Yung unang bugso pala ng mga budget, ikaw Senate President.
bago ka pinalitan nitong si Chis Escudero. Nakumpas din na Malacanang, di ba? Galit na galit ka nun dahil kinontra mo yung charter change. Ang tanong dito, bago magkapalitan, noong trinabaho nyo, yung 2023 national budget, meron ka ba problema doon? Magkadiretsuhan na tayo para maintindihan ka ng ating mga kababayan dito. Tanong lang naman to. Pambira The oh. presiding officer comes, magtatrabaho po tayo. Tsaka, ang mga Trabaho kayo? May quorum ba kayo? Ano, Migs? Langya ka, Migs. Sumobra ka kasi sa angas eh. dito yung Kaya pati yung mga taga-bukid mo, pinagmumura ka na eh. yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi magko-convene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Kawawa Naapektuhan naman. pa yung promotion nila. Kawawa naman yung mga generals. O yung mga generals naawa sa yung si Migs. At mababypass na sila, hindi na sila tapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted one rank higher because we cannot meet as a CA. So it's important we convene today and already elect members of the commission appointments para by Wednesday we can have a hearing on the armed forces of the Philippines na naghihintay po sila para sa kanilang confirmation. So we're just waiting. How long na maghihintay ang minority? Long as it takes, we'll wait. Ba't umalis kayo? As long as it takes daw. Kaya nyo yan. Punta kayo dun sa gitna, mag-korum-korum kayo. Di ba ikaw pa ka na noong walkout? Ngayon may korum kayo. May korum kayo. Trabaho naman to eh. Ano masabi sa inyo, sir, na hindi na mag-start ng Si Secretary daw tinatawagan pa daw niya CSP. So, hintayin lang po kami. We're ready to work. Meron din kaming dalawang third reading sa kay Matthew Ramos at si Benny Boatwright for citizenship. It's scheduled today and they're here. Naku, hindi lang ho pala pinasok ng DILG Senado ngayon. Pati ho makakaliwa, pinasok mo siya. Sir, with dignity. Pambihira niya. We can Sir, paano yung procedure ba dapat? Sino yung pwedeng, si SP lang po tsaka si Senyoren yung pwedeng mag-resign? Pwede but under our mag-compensate. rules, the SP calls the session into order. So without him and without the quorum, we cannot call the session to order. Pero may violation po ba sa rules? Wala pa. Yung hindi pagsipon? Hintayin natin sila. Let's wait for Noong nag-walkout sila, kayo mga walang yang media kayo, di nyo tinatanong kung merong violation. Ngayong hindi sumipot ang majority dahil inaresto yung isa sa mga kasamahan nila, na itong mga to na parang masaya pa ang dating sa pagka-aresto ni Senator Jinggoy, tinatanong nyo kung may violation ng majority, palakpakan ho natin. Si May Ann Los Baños ng... Hindi ko alam kung sino ba to? GMA to eh. Sino ba to? Si Mig Zubiri. Sino tong reporter na to? Hindi ko kilala yung sa GMA7. Hindi kasi siya masyado maingay eh. Oh. Nangyayari naman na nahuhuli. So we wait for that. Pero never sure nangyari na nag-cancel bigla. Wala pa namang cancellation. Tama. Pero that never happens before, sir. Meron, basta force majeure. Bagyo. May bagyo, baha, Pandemya. yun. We'll wait. Let's wait guys. Maaga pa. Maga pa. Supposed to start at 5. Maaga pa. We'll wait. Hindi naman, sir, sagot ko sa walk-out. Walkout na kayo! Wait. Dami ko sasabihin ko. Sir, hindi sagot sa walk-out, sir. Mag-walkout na kayo! Walkout kayo ulit! Next. Marami-rami ho ito. Ito ang pagdating ni Senator Jinggoy Estrada dyan sa Sandigang Bayan. Girl! Baka na sa Sandigang Bayan na, babasahan nyo pa ng Miranda Rights, ha? DILG, ha? Yung mga media, masyadong mga ano eh. Nasa Sandigang Bayan na, ha? Halika kayo. Baka babasahan nyo pa ng Miranda Rights yan. Poposasan nyo pa, papasok na lang sa korte. Yan. Yan, medyo tahimik dyan sa Sandigang Bayan sa loob. Yan.
Kailangan nyo yan. Wala gipitan ho ngayong mga panahon na to. Talagang ganyan na nga. Weather lang ang buhay. Diba? Weather lang ho ang buhay. Siya, Jingoy, kapit lang. Ang sambay ng Pilipino, nakasuporta sa iyo. Kung sana yung mga anak mo, mga assistant mo, siguro naliligaw sila dito sa channel na to. Ako na nagsasabi, marami kang taga-suporta dito sa PH Update. Diyan sa pinakita mo paninindigan na yan, kung sakaling tumakbo ka sa 2028, lusutan mo yan, Sen Jingoy. At sigurado ako dito, marami kang, meron pa pag-asa, ika. Diba? Meron pa pag-asa. Sen Jingoy yan, Sen Jingoy yan. Masara na yan. Yung mga chismosang yung mga chismosa hindi kasama dyan, huwag mo papasukin. Wala. Pero grabe, ang gagaling ng camera nila, no? Ay, kudos sa SMNI. SMNI ho yan, syempre. SMNI yan eh. Talagang sila naghahatid ng makatotohanan ng balita dito. Saludo sa Jingoy. Yang hindi mo pag-tiklop na yan at pag-ayon sa kabalbalan ng mga taga-minority, napakalaking napakalaking respeto ang makukuha mo sa sambay ng Pilipino. Ito si Bad One. Kaibigan ni Boying to. Kasama niya sa podcast to. Takot kay Boying to the Bad One. Takot kay Boying. Hindi yan makakalipat. Hindi kakanain ni Boying. Hindi niya kakanain si Boying. Takot niya na lang. Siguro ano lang. Ito JV the Bad One. Hindi ho tayo believe sa prinsipyo at paninindigan ng mama na yan, no? Ano ho yan? Kung saan, pasway-sway lang ho yan. Pag naging presidente si BP Sara, pustahan tayo, mag-BP Sara yan. Okay? Iiwan niya na ho nun si Boying. Ngayong mga panahon na to, kasama niya sa podcast si Boying. Doon sa executive session na tayo, sa DZRH, yung programa nila doon. Ngayon, siyempre, hindi niya pwedeng kontrahin yung takot na lang niya kay Boying. Pagka naging presidente kay si BP Sara, ano na naman yan? Magsisway-sway lang yan. Kaya wala tayong respeto at believe sa mama na yan. Ha? Tandaan niyo mga kababayan, kung sakaling tumakbo si JV at si Jingoy sa 2020, masusuportahan pa ho natin ito si Senator Jingoy. Not unless, di ba, mahatulan guilty ito si Sen Jingoy. Hindi naman pwede na nahatulan na siyang guilty, talagang mabigat ang ebidensya sa kanya, tapos susuportahan pa rin ho natin siya. Wala ho tayong kaibahan sa mga pinklawan at dilawan, mga talyanista ensaymada dito. Pagka natulan siya na guilty at talagang yung ebidensya ay nagsusumigaw, kasama si Bunuan, pero kung siya lang ang matulang guilty dito, may questionable yan. Anak ng toko. Si Bunuan nata, hindi pa siya nakakulong, nasa hospital eh. Diba, sinugod daw, tumaas yung hypertension niya. Pambihira. Pinalain ko na magkaroon siya ng lakas sa loob na harapin itong mga akusasyon sa kanya. No? Kaya lang sa huli, siyempre kailangan manaig ang katotohanan sa justisya. No? Manaig ang katotohanan tayo yan. Siyempre bilang kapatid na nalulungkot din ako at kasama, nalulungkot ako para sa kanya. Kung nalulungkot ka pala, bakit di ka pa magpunta sa majority? Ay, takot ka nga pala kay Boying. Sorry. Takot nga pala kay Boying to. Kaya lang, sa public servant, kailangan hayaan natin na umusad ang batas. Dapat natin malaman ng katotohanan at saka dapat manaig ang justisya. Next. Ayun, ito na ho. Dito na ho ata mag-walk out yung 11. Onsing in 11. Vigs, did you hear from any of them? From any majority? Did you hear from any of them? Just a statement of honor. So we're coming up with a statement of Ano? Wala, umalis ho sila. Ito. Makibalita ho tayo dito kay dito sa itong ating senador na takbuhan ng away kapitbahay at away kabitan. Dito tayo sa ating senador. Yan ang expertise niya.
Ito tayo. Sayang, no? Sana ang problema na lang natin dito sa bansa na to, away kabit, away chismis na lang. Kung sakaling yun lang ang problema natin, nasolve na ho nitong mama na to. Kung away kabit, ay naku, number 1 yan. Tapos puro security guard lang ang problema natin at barangay tanod. Naku, sisigaw-sigawan lang ni Erwin Tulfo, aayos ang problema natin sa Pilipinas. Kaso hindi ganun eh. Ang expectation kasi dito sa mama na to, dahil napakatapang niya, yung korupsyon, diba, kawalang yaan ng mga government official, sumama siya, pambihira yan. Anak ng toka, yung inaasahan natin pang security guard at away kabit lang pala. Anak ng Petrang Garapata. Rekta ko tayo dito. O nangyari, ba't walang quorum? Yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon. Pinatayan kami ng internet. Pati yung aircon sa CR, pinatay na rin. Pambira talaga tong mama na to. Oh. Sabi ko na sa'yo magprograma ka na lang doon sa entertainment, yung YouTube channel mo. Diba? Yung away kabit, away chismis, doon ka magaling. Pati ba naman aircon? Wala na problema yun Di basta may quorum, kaya nyo bang magka-quorum? Kung di nyo kayang magka-quorum, walang mangyayari talaga dyan. Di mag-walkout na lang kayo. Pambihira naman Ganun ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate. Sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado. Ba't dapang-dapa? Tanong. Kasi Blue Ribbon Committee hearing. Paano tataas? Paano babalik ang dating sigla ng Senado? Tapusin natin ang impeachment, tapusin natin ang Blue Ribbon Committee hearing. Diba? Ngayon, kung papasok na naman itong si Tuta Soto tapos maho-hold na naman yung Blue Ribbon Committee hearing, maglolokohan na naman tayo. Mahe. Ano mangyari? Lulubog ba kami sa lupa sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin sa Senado? Okay, Senator Raffy, klaruhin ko lamang yan. Pinatayan kayo ng aircon, ng internet. Sino po? Lahat ng minority? Sa plenary. Plenary. Baka merong timer yun. Kung sakaling walang quorum, papatay. O mira, sayang kasi kuryente ko kayo lang nandun. Kasi wala namang any member of the majority doon kanina So lahat kami 11 nandun kami sa floor. So nagantay kami after more than an hour, all of a sudden biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa and then lahat kami. Problema kasi si Risa, pinaka-terno-terno niya Anak ng tawa, kahit nasa Antarctica ka, talagang pagpapawisan ka dun sa suot niya na yun. Next time sabihin mo, magpanty na lang siya at magbra. Anak ng tawa. Let's go. Nakainitan na. Yung pala pinatayan kami. And then gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin, wala na rin. So pumunta yung ilan sa amin sa CR, wala na rin, mainit. Wala na rin aircon sa CR. Grabe naman. Grabe naman ang Senado. Pati pala CR naka-aircon. Ngayon pagka hindi naka-aircon yung CR, nagagalit si Senator itong ating senator nating pangkabit. Inaayos yung problemang pangkabit. Yan si Senator Erwin Tulfo, Raffy Tulfo. Na rin. Ano po So ang talagang sinadya. tingin niyo po Ginawa nilang, sinadya mga or pinaimbestigahan niyo ba ano ang rason bakit kayo walang aircon, walang internet? At sabi niya bubuksan daw pero hindi naman nabuksan. Siyempre, maintindihan ko naman. Nangangamo lang siguro yung taong yan. Yung amo niya siyempre yung SP, hindi naman kami. So, ang importante rito, Cheryl and Julius, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan Yan. na gusto namin magtrabaho. Ba't kayo nag-walk out nung Biyernes? Anak mo tawa, trabaho naman yung ba't kayo nag-walk out? Busy yung majority. Inaresto yung isa sa mga kasama nila. Anong gusto niya? Iiwan nila si Senator Jingo Estrada. Hindi ganun ang majority natin. Diba ang majority natin, hindi iniiwan yung mga senador. Kahit na ikaw ang maaresto, hindi ka iiwan ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero hindi ka na maaresto kasi nga naman, mga kaibigan nyo yung mga nasa Malacanang. Pambihira.
Nag-walk out kasi pinatayan ng aircon? Pambihira na. Kami ay niluklok sa aming pwesto sa Senado para magtrabaho, para dito gawin lahat ng trabaho namin. Kaso, yung majority, mukhang meron natin sila ibang agenda. Isa pa, naawa ako sa 3 general na nag-aantay na ma-confirm sa CA. Yan. By Wednesday, pag hindi sila ma-confirm, then magrita na lamang sila kawawa dahil hindi sila mapopromote. Yung Yung concern ako, ba't kasi kayo nag-walk out? Eh di kung di kayo nag-walk out noong Biyernes, wala tayong problema ngayon. Kasalanan nyo to nag-walk out kasi kayo nila, steady lang. So kawawa itong 3 generals. Huli ko na lamang po, Senator Raffy. Dahil sa kaguluhan, pati sila yan yung isa sa mga Punta na ho tayo kay John Vic. Ang bira naman ang babaw naman nun dahil walang aircon. Dito tayo kay John Vic. Tanong John Vic, naaresto? Naaresto o sumuko? Okay. Was it only because of the escape of Bato or because there's also a 6-year rule na if it's beyond 6 years? Both. Usually meron kasing Senate and executive respect for the leadership. Usually lalabas muna yan But tama na, di ba? Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. So, sir, tinawagan niyo ba na mag-press con siya? It's within his rights. I warned him. I did warn him. I told him, whatever you say can be used against you. And he said he understands. Pinigilan pala siya. Sa tingin ko nagalit ito. Nagalit itong si John Vic dahil doon sa mga sinabi nitong si Senator Jinggoy. Hindi naman mabubura doon sa account YT account ng Senate yung sinabi niya na yun. Forever na ho yun. Na kung saan may raming tumatawag sa kanya, pinipilit siya lumipat sa minority para ika nga wala na siyang problema kung sakaling gawin niya. Eto yun, kilala niyo ba to? Kilala niyo ba to? Etong mukhang na to. Eto ho yung gustong maging susunod na Chief PNP. Palakpakan. Pastora yan Maingay yan Etong pulis na to. Gustong maging Chief PNP nito sa tingin ko. So now that you're saying na that they lost that right after Senator Bato escaped, are you saying that he has It's also not a right. hand It's not a in right. the escape of Senator It's not a right. Bato? It's a privilege. Or Okay, it's a privilege. So It's a whether privilege. it's a privilege or No, not, I are am you not saying that implying. there's a hand on the I am escape? not implying anything other than Senator Bato escaped and that we revoke that privilege of separation in terms of arrest. That we can arrest anybody inside the Senate building if necessary. Sir, will that be a precedent sa mga susunod na lawmakers na ma-aalis? If it is necessary, we will always do it. Hinay dyan, Vic Baka yung president na yan, gamitin yan sa mga kaalyado nyo sa mga susunod na panahon. Ano sasabihin nila? Si John Vic, okay naman. Inaresto si Senator Jinggoy. Walang respeto sa Senado, di ba? Sa tradisyon. Yung due courtesy, wala namang ganun O kaya ngayon, para doon sa mga siraulong congressman at senador sa susunod na administrasyon, maaaresto din sila sa loob ng plenaryo. Ganun talaga. Ang pasalamatan natin dyan, walang iba kung hindi itong si John Vic Remulla. Pag nagkataon, di ba? Marami hong maaaresto next administration. Huwag po kayong mag-alala. It's necessary according to the bounds of the law. You remember, there is no such law as you cannot arrest anyone inside the Senate. It is There's no such law. It's a privilege granted to the legislative. So, for the first time, Because of courtesy? because of courtesy, it is a courtesy. But there is no such law which prevents us from Kaya arresting nga, anyone. wala nang batas-batas. Okay lang yan, walang problema. Approve sa atin yan. Sa susunod, siguraduhin natin Siguraduhin natin na sana, dahil nga naman ganyan ang kalakaran ngayon, pag si BP Sara na nakaupo, ganyan din ang gagawin natin. Maraming maaaresto sa Senado, walang privilege. If necessary. Yun naman pala yun. In the Senate. So even if it's not beyond 6 years? I there's think no what such is, let me get this straight and you can research it for me, but I think what is not allowed is if they are in session. Okay. But after session. Content na, sir. Walang content na po. Yes, all 5 are accounted for. Last 2 questions for the media. Ang problema dito, ang tanong dito ng ating mga kababayan,
Naaresto ba o sumuko? Kasi base sa report ng mga media, sumuko eh. Hindi mo naman naaresto eh. Paano ba yan? Wala ka na naman accomplishment. Hindi mo i-arresto si Bato. Ngayon naman ito si Senator Jinggoy sumuko. Palakpakan natin. It's up to the Sandigan Bayan. It's possible you will welcome here, sir. We have the Sandigan Bayan determines where he'll be incarcerated. Pero ready ba ang custodial facility? The custodial facility is barely livable. But meaning puro daga, Wala na bang nakasira? it is about to be demolished because for to build a new facility. So Wala na nagsistay doon ngayon? I'm not familiar kung mayroon PMHC? Meron ba? Sir, wala na nagsistay doon sa... Meron yata konti na lang yung mga Chinese na nahuli namin dati sa kidnapping. Sir, paano kayo maghiwalay ni Senator Jinggoy? Ano yung last message niyo po sa inyo? Sabi niya, salamat pa rin. Ayun lang. And then, there was a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and cursed. I said, it's okay. I understand your emotion. Binigyan daw ng dirty. Dinirty ka, Brad. Kung dinirty ano ka, edi dapat palakpakan natin yung anak ni Senator Jinggoy. Emosyon, mataas ang emosyon. Mataas ang emosyon. Pero nakascore pala yung nakascore yung anak ni Senator Jinggoy. I don't know which one. Oh. But I said, it was nothing personal. Nothing personal. Okay, thank you very much. Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito sa dito sa naging press con nitong si Auntie Claire. Sino mga nakamiss kay Auntie Claire? Lapakan natin si Auntie Claire. Maraming nakakamiss kay Auntie Claire. Kaya hindi natin sundutin itong video na to nitong si Auntie Claire. Ito, pakinggan natin. We understand that the U.S. State Department has already mentioned that President Ferdinand Marcos Jr. and Secretary of State Marco Rubio discussed the South China Sea issue during their phone call earlier. May we know the details? Kawawang Pilipinas. Kawawang Pilipinas. Kawawa ho tayo. Maganda-handa na ho tayo dahil kung ano man na napagmitingan nila na yan, hindi ho paborable sa Pilipinas yan. Samanwala ho kay Shane. Kung gusto nyo talaga magkabalag-bagan dyan sa, dyan sa mga bato-bato dyan sa West Philippine Sea, nasa inyo ho yan. Nasa interest ba ng Pilipinas yan? Hindi. Interest ng Pilipinas, makipagkalakalan sa ating mga karatig bansa dito sa Southeast Asia o sa buong Asia. Okay, yan. Ano yung mga malalaking ekonomiya dyan? South Korea, Japan, China, Singapore. Yan yung mga dapat kinakaibigan natin. Dahil nga nasa kalagitnaan tayo ng kabangagan ng administration na to, hindi mangyayari. The U.S. and the Philippines do about the South China Sea issue. Why did the Secretary of State call now of all times when we have the foreign Secretary of the Philippines in the U.S. right now attending the United Nations Assembly? Ang mga detalye po ay ipapaubaya ko na po sa DFA, pero pasamantala, ito po ang aking masasabi tungkol sa phone call ni Secretary Rubio sa ating Pangulo. Sa naging pag-uusap sa telepono sa pagitan ng U.S. Secretary of State Marco Rubio at yung Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay ang mahalagang usaping pang-ekonomiya, partikular ang Information Technology Business Process Management, usaping enerhiya o oil supply, usaping pang-ekonomiya at pang-seguridad na may kinalaman sa patuloy na ugnayan ng dalawang bansa. Sa kanilang pag-uusap, binigyan diin ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea, kung saan kapwa kinikilala ang pangangailangang itaguyod ang katatagan at maiwasan ang mga tensyon sa rehiyon. Tinalakay rin ng dalawang panig ang mga hakbang upang higit pangpalakasin ang kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad sa lugar. Yan. Binigyan diin ang lakas ng ugnayang Pilipinas at Estados Unidos na nag-uugat sa 80 years na diplomatic relations at 75 years as allies as of 2026. Ang pahayag na ito ay sumasailalim sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at sa
magkatuwang na adhikain ng dalawang bansa para sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon. At ang ano pa pang detalye po dito ay Kalokohan yan, walang kwenta yan. kay Secretary Tess Lazaro. Ma'am, sorry, dun lang sa enerhiya, meron po bang binigay na commitments yung US na let's say magpapadala ng additional supplies or magbibigay let's say ng debt? Kaya ko ang pinakadetalye kay Secretary Tess Lazaro. Sunod na tanong mula kay Carlo Candelaria, PTV. Good afternoon po, Yusek. Habagat is now affecting different parts of the country. Maulan na po. So how prepared yung ating mga flood control systems to prevent yung severe flooding? At ano-ano po yung mga measures na ini-implement natin to mitigate yung impact po nito? Ang pagpasok ng bagyo, ang paglagasa ng tubig ulan, ito ang tinatawag nating force majeure o fortuitous event. Unforeseeable, more na-monitor man, pero hindi kayang makontrol. Pero ito ay paghahandaan. Paano paghahandaan? Walang flood control. Nakausap po natin mismo si MMDA Chairman Don Artes. At ito po ang kanyang sinabi, and I quote, tuloy-tuloy ang bayanihan sa Estero. Kasama dito ang paglinis ng drainage. Katulong din ng MMDA ang DepEd para sa Brigada Eskwela, particularly ang pag-repair ng mga classrooms, pagsasagawa ng anti-dengue misting, pruning ng trees, and cleaning. So, sa lahat ng mga kababayan natin, magtulong-tulong po tayo. Ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha. Follow-up lang po. On a different note naman, Yusek, maraming Pilipino po yung nag-express ng frustration over the recent developments doon sa ating upper chamber or sa Senate. Sabi pa nga po ng iba parang mala Senate flicks yung nangyayari. So after weeks Senate of tension within the upper chamber, how does Malacanang assess its impact doon po sa priority legislative measures and agenda ng administrasyon? Noon pa po natin sinabi na sa parte po ng ehekutibo, lalong-lalo na sa Pangulo, ay wala po tayo nakikitang anumang magiging problema. Dahil ang Pangulo ay siya po ay makikipag-cooperate sa lahat ng mga liderato. Ang hindi lamang po natin masasabi ay kung ano ang mangyayari sa Senado. Mas maganda pong si Senator Alan Cayetano ang tanongin nyo sa sinasabing gulo sa Senado. Iyan. Tanungin natin siya. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Wala namang gulo, may gulo ba? Inaresto lang si Shen Jinggoy. Hindi lang renespeto yung matagal na tradisyon na diyan sa Senado, di ba? Hi, Yusek. What is the latest on the government's preparation sa inaasahang epekto ng El Nino? Some experts are saying na we may experience a severe or strong El Nino. At ang Department of Agriculture po, nagsabi on the other day na posibleng mabawasan yung produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metric tons dahil po dito sa weather phenomenon. How prepared is the government to respond to the effect of the El Nino sa food security? Nung nakaraang linggo po, bago po pumunta ang Pangulo sa Japan, ay nagkaroon po ng meeting para po dito sa El Nino Action Plan. Ang purpose po nito ay unang-una for water security, food security, to have energy security, for health protection, and for public safety. So akin pong babanggitin ang ilan sa mga action plan na gagawin po. DA, NFA, PCA, and BFAR. Reactivate the DA National El Nino Team, map drought-prone areas, provide crop measures through PCIC, repair and rehabilitate irrigation and water harvesting system, promote alternate wetting and drying technology. Ilan lamang po to sa mga plano. Para naman sa DNR, MWSS Regional Office, LUWA, NWRB, and NIA. Desilt reservoir and repair facilities, continue water conservation measures, deploy water tanks and treatment units, and prioritize domestic water supply. At para sa DOH, FDA and RHUs, walang kwenta. intensify dahil inaasahan po na magkakaroon tayo ng El Nino mga bandang July or siguro katapusan ng June or July. One follow-up lang, ma'am. Will the President activate a task force to focus doon sa government response and magiging madalas din po ba yung meetings nila like the Uplift Committee? Sa ngayon po ay wala nababanggit kung magkaroon ng task force dahil sa pamamagitan po ng pagmi-meeting na ito ay nakita po natin kung paano i-reactivate po ang mga agencies natin para matugunan po ang impact ng El Nino. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
Good afternoon, Yusek. Reaction lang po from Malacanang, Yusek, kasi ang Amerika nangako pong magbigay ng Coast Guard vessel sa Pilipinas para sa maritime patrol po. Ano pong reaction? Kasi ang Japan din po ay nangakong magbigay ng 6 na warships sa Pilipinas. Opo, tinawagan po natin mismo ang Philippine Coast Guard at ito po ang kanilang mensahe at aking babasahin po. Ang pagdating ng isang decommissioned na barko ng US na kabilang sa Reliance class ay itinuturing na mahalagang dagdag sa kakayahan ng Philippine Coast Guard na gampanan ang tungkulin nito sa West Philippine Sea. Survey o walang survey? Yun! Yusek, Ano, reaction bakbakan po na to. ni Congressman Pulong doon sa nasabi Forward na kagad. Hindi pong kung ano kabalbalan sasabihin ni Auntie Claire. Wala namang matino dyan, di ba? Direkta tayo doon sa bakbakan. ng Pangulo na he's worried that Sara Duterte admin would reverse policies. Ang sabi po ni Kong Pulong, without Sara Duterte, you would not have won by the margin that you did. Bakit daw po ngayon parang pinapalabas ng Pangulo na siya lang yung may ambag sa mandato na binibigay ng taong bayan? Yun lang sinabi niya? Yun po yung isa sa sinabi niya. So may susunod ka pang tanong. Ano ba ito si ate naman? Ano ba yung script na ibinigay sa'yo ni Auntie Claire? Pambira, yung binigay na script na kaya nga Malacanang Prestige ang tawag sa inyo kasi bibigyan kayo ng tanong ni Auntie Claire, itatanong nyo sa kanya, anak ng toko, anong silbi nung script na ginawa niya kung hindi nyo rin susundin yung tanong na ibinigay siya, ay sisantihin yan. Tatanong? Yes. Okay. Unang-una, Kumpletuin mo. Siyating naman, oh. Uniting sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulo Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Yan, oh. Unity. Unity. Ibig sabihin, Ramdam ko na yung negative 25 next survey ng SWS. nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? Si President Bongbong Marcos yan. At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa? Si VP Sara yun. Kasi pinakulong nung bangag na taga Malacanang, ito kinidnap pala, sorry. Si dating Pangulo Rodrigo Duterte papunta Dahig, Netherlands. Walang due process. Isa pa po sa sinabi Aray niya, mo. tinatanong po ni Congressman Pulong ang Pangulo, malapit na po yung SONA, baka daw po pwedeng isa-isahin yung mga nagawa niya, naramdam ng Pilipino kasi hindi daw po standing ovation sa batasan yung magde-decide ng tagumpay ng Pangulo, kundi yung mga Pilipino na naghihintay pa rin daw po ng mga pinangako niya. Comment po from Palace. Una-una, sana tanongin niyo po, kung makakausap niyo si Congressman Pulong Duterte, sana matanong niyo, siya ba ang gumagawa ng kanyang mensahe? Meron siya bang ghostwriter o meron siyang PR man? Kasi kung ito ay isang ghostwriter lamang, gagayahin ko na po ang sinabi ng Pangulo. Mas siguro po, mas magandang sisantihin niya na ang kanyang mga ghostwriters or PR man dahil sa mga naisusulat at ipinapalabas lamang itong si Congressman Pulong ay ill-advised. O kaya sadyang ganito lamang na gumagawa lamang ng intriga. So, bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang, kung manunod lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. O iisa-isain ko na po, baka pumanood po siya ngayon. Una po, pinapapanagot ng Pangulo ang dapat na managot patungkol sa mga katiwalian o korupsyon. Pangalawa, there was already a completion of major phases of National Fiber Backbone Project at na-expand na po ang number of active free Wi-Fi. Nandiyan po ang egov.ph, nandiyan din po ang massive flagship projects kasama yung Metro Manila Subway. Nandiyan din po ang Dalian Train na napaandar, napaayos ng Pangulo na hindi umaandar ng 10 taon. Pinabayaan ito noong nakaraang administrasyon, pero July 16, 2025, napaandar po ito ng Pangulo at ngayon ay pinakikinabangan. Grabe naman, hindi lang ho pala siya presidente. Locomotive mechanic din pala ho itong si Marcos Jr. Mahusay, palapakan natin ang ating,
Kung yung mga pobre nating kababayan na bumabatak, electric fan ang kinakalikot. Ito naman si Marcos Jr., yung tren ang kanyang binabanatan. ng ating mga kababayan. Nandyan din po ang zero balance billing para sa ating mga kababayan sa basic accommodation sa DOH hospitals. At ito ay nais pa pang palawigin sa ibang mga hospital sa LGUs. At mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, mainstream, state-owned media. Wala na akong masabi sa presidente natin. Magaling sa flood control, magaling sa pagdating sa agriculture, expert po siya. Siguro pagkagabi, madaling araw, ang kinakalikot niya yung yung mga Dalian train na yung mga mahirap nating kababayan, mga electric pan, yung mga addict, di ba? Electric pan pinagtitripan yan. Itong ating Pangulo, ang binabanata naman, yung mga tren. Palakpakan natin. Napagana na! Yan ang pinakaabangan ng lahat Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yan, Alvin. Kay Alvin Baltasar tayo. Yusek, good afternoon po. Services, sinasabi na 3 sa bawat 4 na Pilipino naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte yung impeachment court sa Senate. And base na rin ito doon sa survey ng Okta Research. Ano pong reaksyon ng palasyo dito? Yan. Okta. May survey o walang survey? Yan. Ang dapat na managot ay dapat na Managot. Iyo. Linagyan pa ng konting post para kapani-paniwala. Kaya rin natin gawin yan. Kaso, wag na lang. Dahil para lang pagbukain na nag-iisip tayo, ayaw natin na ganyan. Di ba ho? Kung kinakailangan pakinggan, dapat pakinggan. Pero ano man ang numero sa survey, ang dapat po dito malaman ng taumbayan ang katotohanan. Nabanggit niyo yung salitang makinig. Palagay niyo, pakikinggan ni Vice President yung survey na ito. Siya po tanungin niyo. Hindi ko po siya kinakausap. Or hindi ko siya nakakausap. Total, nababanggit na rin si VP Sara. Nag-birthday siya. Ito nakatoka to sa birthday ni VP. Siya yung nakatoka. Okay. Hapon na, Yusek. May message ba ang palasyo o di kaya kayo kay Vice President? Ayan. Mula sa PCO po. Oh. Natatandaan po natin nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatian ang Pangulo sa kanyang ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati ng maligayang kaarawan. So naghanda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Pambastos Sara. Ano sabi dyan? Happy birthday. Happy birthday. VP Sara. VP Sara. Lakmakan natin si Auntie Claire. Ramdam ko na yung negative 25 next survey na to sa Marcos. As always, maraming salamat to. Auntie Claire, maraming salamat sa ginagawa mo sa ating bansa para kay Marcos Jr. Alam ko, kakampi ka namin ha. Isa kang double agent. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Saludo.